Samantha's POV. Di ko naman alam na ganun ang nangyayari. Damn, I don't want to lose everything, lalo na't hindi ako sinusuportahan ni Dad. Don't ask me anything, Finn. Busy ako at pwede ba? Tama na. Inis kong wika kay Finn. Lagi kasi niya ako sinasabihan ng kung ano-ano, especially about Apollo and Astrid. Sabi niya sa akin may relasyon silang dalawa and she want me to spy on them. Pero nagsend ako ng pic once at hiningi ko kay Bricks. Pitutunayan ko talagang walang relasyon si Astrid at Apollo. So, you abandoned me? You know me, Samantha? Sambit niya naman sa kabilang linya. Ngumisi naman ako dahil tinatakot niya na naman ako. I don't care, Finn. Hindi ako takot sa'yo. If Apollo is threatened with you, then ibahin mo ko. Wika ko naman. Psh, bye. Inis niyang wika at pinatayan niya ako ng tawag. Wala akong pakialam kay Finn. Ang importante ngayon ang sarili ko at yung dalawa. I am too focused sa galit ko sa kanila. Hindi ko iniisip ang effect nito sa akin. Ano bang nangyayari sa akin? Flashback. Andito ako ngayon sa cafe. Wala akong ganang bumisita doon sa mansyon ni Apollo dahil kukulitin lang ako ni Tita Laura na mag-date kami ni Apollo. I don't like Apollo. I just see him as my brother. Si Liam yung gusto ko. So what's your plan? Nakikita ko kasi na close sila, ma'am. Agad akong napatingin sa pamilyar na boses. Nakita kong isang babae na nakaglasses at ang isa naka-hoodie. Diyos ko, init-init naka-hoodie. Wika ko naman habang natatawa. Bigla namang napatingin sa akin yung babaeng naka-glasses at agad siyang binulungan ng naka-hoodie. Tumayo siya at agad na nagtungo sa akin. Hello, bakit ka tumitingin sa amin? Tanong niya na may pagka-sarkastiko. Na, di naman ako nakatingin sa inyo eh. Nakatingin ako sa may bandang likuran mo. Palusot ko naman. Maganda naman sa bandang likuran niya. May mga isda kasi kaya mabuti niyang gawing palusot yon. Tumingin siya sa bandang likuran niya at nakita niya na hindi nga ako nagsisinungaling. What's your name? Sambit niya naman sa akin. It's a secret. Wika ko at hinigop ang coffee na binili ko. Biglang tumayo ang naka-hoodie at bumulong ito. Di ko makita ang mukha niya kaya naman hindi ko siya mamukhaan. Wala akong pakialam sa kanila. Nag-chill lang ako dito dahil stress at lonely na ako. Agad namang tumayo yung babae, lumapit sa akin, kaya kumunot ang noo ko, tumaas ang kilay ko. Hey, I'm sorry for being sarcastic. By the way, I'm Finn. Wika niya sa akin at inabot niya naman ang kamay niya. I'm Samantha. Wika ko naman. Oh, you have a beautiful name by the way. May I ask if you don't mind? Wika niya sa akin habang nakakunot ang noo niya. Sumisip muna siya ng coffee bago nagsalita sa akin. Kilala mo ba si Apollo? Tanong niya sa akin at nagulat ako dahil kilala niya si Apollo. Yeah, why? Tanong ko naman sa kanya. Oh, he's my old friend. Di ko na kasi siya nakikita ngayon eh. Wika naman niya sa akin. I was surprised dahil may kaibigan pala nun si Apollo. Kala ko ba wala siyang kaibigan noon na babae? Ay, hindi mo ba siya nakakausap? Tanong ko naman sa kanya. Hindi eh. Kasi kagagaling ko lang sa States and now lang ako nakauwi. That's my childhood friend, Vida. Wika naman niya sa akin. Why is she so weird? Di siya nagpapakita ng mukha? Tanong ko habang nakatingin sa childhood friend niya. Oh, she's always like that. Shy kasi siya masyado eh. Wika naman niya sa akin. Tumangot-tango lang ako dahil sa sinabi niya sa akin. Pero that doesn't mean kumbinsido ako sa mga sinasabi niya. Grabe naman sigurong shyness yan. Di na magpapakita ng mukha. Mukhang tanga lang. Maya-maya pa, agad siyang nagkwento tungkol sa kanila ni Apollo. Kaya nakikinig lamang ako at nakikisabay sa mga sinasabi niya sa akin kahit wala naman akong pakialam. Thank you for listening ha. We're besties na. Masayang wika niya naman sa akin. Tatango-tango ako at binigay ang contact number ko sa kanya. Ayoko siyang maging kaibigan pero wala akong choice kasi nakuha niya ng number ko. A few days later, tumatawag na siya lagi sa akin. Nang dalhin sa Finn na ito, hindi ko na namomonitor yung dalawa. Ano ba naman yan, Sam? Nagtatampo na ako, lagi mong nire-reject yung invitation ko. Wika naman niya sa akin. For once, Finn, isipin mong may personal things din akong gagawin and it's not all about you. Nawawala na ako ng time sa iba kundi nagagawang naging distraction ka sa trabaho ko. Wika ako dahil namomroblema na ako kay Astrid. Wala na akong contact sa kanila ni Jennifer. Tuwing aalis ako at bibisitahin sana sila, pinipigilan naman ako ni Finn. Nung nalasing ako at may tumawag kay Apollo, hindi ako yon, si Finn yon. Hindi ako yung umiyak kundi siya.
Galit na galit ako sa kanya, pero nang hingi siya ng forgiveness kaya pinatawad ko na lang. Grabe ka sa akin, Samantha. You didn't give me a chance na makilala ka pa ng lubusan. Wika niya habang seryosong nagsasalita at nakatingin sa mga mata ko. Finn, lagi na tayong nagkakasama at minsan lang ako nagbigay ng gantong oras sa mga tao dahil busy ako sa buhay ko. Wika ko naman. Bumuntong hininga siya at hindi umimik. I gotta go. Wika ko naman at umalis na. Sobrang toxic ng babaeng to. Kapag kasama mo siya, gusto niya masusunod siya lagi. Hindi ko alam kung anong klaseng utak ang meron siya. Fuck! Sigaw ko na muntik nang may bumangga sa akin. Pagbaba niya ng salamin sa kotse niya, nagulat ako na makita ko si Finn na nakangisi sa akin. Di mo kasi ako sinunod eh. Sa susunod mas malala pa dyan ang gagawin ko. Wika niya at tumarurot na. Di ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil nabigla ako sa ginawa niya. She is insane. She's crazy. Napailing na lang ako sa ginawa ni Finn. Kakaiba siyang babae. Agad-agad kong kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ng private investigator ko. Yes, ma'am? Sambit naman niya. Pakihanap mong buong detalye kay Finn. Gusto kong malaman lahat. Wika ko naman. Copy po. Sagot niya naman sa akin at agad-agad ko namang pinatay ang tawag at nagtungo na sa kotse ko. Tinignan ko ito at sinuri kung may kakaiba ba dito sa kotse pero wala naman kaya napanatag ang loob ko. Mabuti nang maging handa. Pumasok ako sa loob ng sasakyan ko. Umuwi na patungo ng bahay. Tinry ko na tawagan si Astrid pero hindi siya sumasagot. Ganon din si Jennifer. Alam ko, galit na galit sila sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan pag si Mayora naman ang tinatanong ko, okay naman sila at hindi niya to sinasaktan. Alam ko kasi na mahilig manakit si Tita Laura kaya sinabihan ko talaga siya na wag silang sasaktan at gagalawin. Nabigla na lamang ako nang pumunta ako doon sa mansyon at may nabanggit sila sa akin na hindi ko raw alam ang ginagawa ni Mayora sa kanila kaya sobrang nag-alala talaga ako noon. End of flashback. Agad-agad naman akong nagtungo sa parking lot. Tinawagan agad ang mga tauhan ko. Hello? Open the LVST Mansion. Darating sila. Maganda kayo. Pakilinisan na rin ang lahat. Wika ko naman. Copy, ma'am? Sagot naman nila. Agad naman ako na nagtungo sa mansyon nila Apollo. Hindi ko alam pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. I want to cry dahil naging pabaya akong ate sa kanila. Hindi ko man lang sila nawisita ng dahil sa Finn na yon. I'm gonna kill you, Finn, pag may nangyaring masama kay Astrid. Wika ko naman habang galit na galit. Nakinginig ako. Hindi ko alam kung iiyak na ba ako o hindi. Puno ng galit ang puso ko at kinakabahan din ako para sa kaligtasan ni Astrid. Kung di ko na lang sana sila pinabayaan, edi sana nasa maayos ng sitwasyon ngayon si Astrid. Wika ko naman. Kinuha ko ang cellphone ko. Denial ang number ni Apollo. Hindi makontak ang number niya kaya't nagtataka ako. Tinext ko siya, tinanong kung alam ba niya ang nangyari kay Astrid. Binalik ko agad ang cellphone ko sa lagayan at nag-focus na sa pagdodrive. Maya-maya pa, biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko naman ang caller. Damn this girl! Inis kong wika. Di ko naman siya sinagot. Biglang nag-pop up ang text message niya sa akin. You will regret everything. Wika naman niya pero hindi ko na lang yon pinansin. Maya-maya pa, biglang may nakita akong papalapit na malaking truck. Iiwasan ko sana pero hindi ko na makakaya pang iwasan to. Bigla na lang tumilapo ng sasakyan ko at hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Parang nag-skip ang oras na nangyari yon. Naririnig ko pa ang sigawan ng mga tao. Naaamoy ko ang gasolina na nanggagaling sa sasakyan ko. Maya-maya pa, biglang naging tahimik ang paligid ko at nawalan na ako ng malay. Jennifer's POV. Di ko na alam ang gagawin ko. Simula nung nabasa ko yung text message na nanggaling kay Astrid, ay para na akong siraulo na laging umiiyak at hindi alam ang gagawin. Hindi ko nga alam kung bakit nasabi kong lahat ng yon sa mga kaibigan ni Apollo na siyang naglagay kay Astrid sa panganib. Hindi ko talaga mapapatawad si Apollo. I will never forgive him. Asa na ba si Ate Samantha? Wika ako naman habang nakatingin sa cellphone ko. Sila alas, pupunta na raw sila dito?
Ang kasama ko naman dito sina Sean at yung tatlong lalaki na wala pa ring imik at kanina pa ako tinitingnan. They're all so weird. Para naman yata akong may dumi sa mukha kung titigan ako ng mga to. Para bang may nagawa akong mali? What do you want to eat? Tanong sa akin ni Sean. Napabaling naman ang tingin ko kay Sean. It's up to you, Sean. Wala akong gana dyan. May laundry pang naghihintay sa akin doon. Saan ba kasi dinala ng punyetang apono na yun ng kaibigan ko? Inis kong wika. Do you still want to do it? Wika ni Liam habang di makapaniwala na gusto ko pa din gawin yung laundry. Of course! Gusto kong makuha yung sahod ko this month. Yung unang sahod namin na delay. Yung pangalawa delay din kaya kukunin ko lahat yon. Inis kong wika. Di naman ako mukhang pera, pero pinaghirapan ko kasi yung sahod na yon tapos delay lagi. Tatango-tango naman si Liam at di na umulit umimik. Wala nang umimik at nakating lang ito sa puno na gumagalaw. Yung isipan ko nandun pa rin kay Astrid. Hindi siya maalis-alis sa isipan ko. Sana okay lang siya. Sana naman maging matatag siya dahil wala ako doon. Wala siyang kasama. Why are you crying? Tanong naman ni Miko. Agad kong pinunasan ng mga luha ko. Di ko na malayan, napaiyak na lang ako dahil sa mga iniisip ko. Umiling na lamang ako at tumingala sa kanila. I know you're worried dyan. Kami din, nag-aalala. Wika naman ni Liam. Bubuntong hininga na lamang ako. Kasi kung na-threaten siya sa amin, pwede niya kaming paalisin. Hindi yung ganun ang gagawin niya kay Astrid. Nasisiraan na siya ng bait. Inis na wika ko. Totoo naman kasi na dapat pinaalis na lang niya kami. Hindi ko gusto na may mangyaring masama sa best friend ko. Ilang minuto lamang, biglang may mga yabag sa labas. Tumingin ako sa may likuran at nakita ko sila alas na nasa gate na at hindi pinapapasok ng gwardya. Agad namang pumunta sa Sean at pinapapasok sila. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa kinaroroonan namin. Puno ng dugo ang mga damit nila at di ko alam kung anong ginawa ng mga ito. Ba't ang daming dugo sa damit ninyo? Tanong naman ni Brick sa kanila. Kasi may babae doon eh. Binangga ng malaking truck, tumaok yung sasakyan. 50-50 ata yung babae. Wika naman ni Alas habang hinahabol ang paghinga niya. Bigla naman akong kinabahan. Ewan ko, bigla na lang akong kinabahan. Ito oh, may picture pa ako ng sasakyan at ng babae. Wika naman ni Burnok. Agad naman kaming tiningnan. Bigla nalaki ang mata ko na makita ko si Ate Samantha. Damn, si Samantha yan ah. Sigaw ni Liam at agad na tumayo. Walang ano-ano, umalis na siya sa lamesa na kinaroroonan namin at nagtungo na siya agad sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan niya. Hintayin mo kami, Liam. Sigaw naman ni Briggs at tumakbo patungo kay Liam. Hindi na nakinig si Liam sa mga sigaw nila. Nagdire-diretso lamang siya patungo sa sasakyan niya. Umiyak na naman ako dahil kasalanan ko to. Kung di ko lang sana minadali si Ate Sam, edi sana hindi nalagay sa kritikal ang buhay niya. Agad ko naman na kinuhang cellphone ko. Tinawagan si Mommy. Mom! Sigaw ko agad habang umiiyak. Hello, Jennifer, iha. Ano nangyari? Iyak ka ng iyak dyan. Ines na wika ni Mommy sa akin. Kasi po si Ate Samantha kritikal lang lagay. Sabi ko habang umiiyak. Wala na akong maisip na matino. Gusto ko lang umiyak ng umiyak. What happened to Samantha? Nasa biyahe pa kami patungo Maynila? Sambit naman ni Mommy. Umiyak lang ako ng umiyak. Hey baby, calm down. Ano ka ba naman? Dinig kong wika ni Dad. Mas lalo kong umiyak. Darating kami dyan. Mauna ka na sa ospital ha? Asikasuhin mo yung Ate Samantha mo. Wika naman ni Daddy. Yes, Dad. Ingat po kayo. I love you. Sambit ko naman kay Daddy. Agad naman niyang pinatay na ang tawag. Tumayo na ako. Ganon din naman si Sean. Aalis na muna tayo. Tutungo naman tayo sa ospital. Wika ako naman kay Sean. Nakatingin din ako kina Alas. Sumama na rin kayo sa akin? Wika ko naman. Tumango naman sila bilang sagot sa sinabi ko sa kanila. Agad-agad kami naglakad patungo sa parking lot at bubuksan pa lang na Sean ang sasakyan nang biglang sumulpot si Mayora at bigla naman niya akong sinampal. How dare you? Sigaw niya sa akin. Agad namang kumunot ang noo ko. Bigla namang umangat ang kamay ko at di ko na napigilan ang sarili ko at nasampal ko rin siya ng ubod ng lakas.
This is my last day here. Give me my paycheck o sasabunutan kita sa kinatatayuan mo. Sigaw ko kay Mayora. Bigla naman siyang umisi sa akin. Anong tingin mo sa sarili mo? Anak mayaman at sasampalin mo ko ng ganon-ganon? Para sabihin ko sa'yo, mas mahal pa sa buhay mong ginamit kong pangpaganda sa mukha ko. Sigaw niya sa akin. At nung sasampalin niya na sana ako, bigla naman pumagit na si Alas at sinalo ang kamay niya. Huwag niyo pong susubukang saktan ulit siya kung ayaw po ninyong tumilapon. Seryoso niyang sambit. Kinilig naman ako dahil sa ginawa ni Alas. Nakakakilig naman tong ginagawa ni Alas. Okay ka, she's fine. Malamig na tugon at pinasok naman niya agad ako sa loob ng kotse habang may matilim na tingin kay Alas. Hindi niya na pinatapos pa si Alas. Pinasakay naman niya ito kahit na medyo iba ang mood niya na nasa paligid niya si Alas. Thank you, Alas. Sambit ko naman habang nakangiti kay Alas. Gagawin ko pa talaga yan, ma'am. Basta nakikita ko yung nasa panganib. Wala akong pag-aalinlangan. Gagawin ko ang tama. Wika naman niya sa akin. Tumango ako habang nakangiti ng malapad. Nakita ko naman ang talim ng tingin ni Sean sa mirror. Gusto kong matawa dahil sa inasta niya. Hindi siya umimik. Nakatutok lang siya sa pagdadrive niya. Hindi ko na rin siya kinikibo at hinayaan ko na lang siyang mag-drive. Ilang minuto lamang nakarating na rin kami sa parking lot ng ospital. Mabilis lamang kaming nakarating doon dahil mabilis ang pagpapatakbo ni Sean. Nauna na akong bumaba at sumunod naman sina Alas at Sean at yung apat na parang buntot ni Alas. Nagtungo agad ako sa loob ng ospital. Agad-agad pumunta sa nurse station para magtanong kung saan nilagay si Ate Samantha. Ma'am, can I ask where is Samantha Hillary Smith? Wika ko naman. Wait lang ma'am ha, titingnan ko muna sa list of patients. Wika naman niya sa akin. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Maya-maya pa nakita niya na ang pangalan ni Ate Samantha.